Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Agriculture sa Ilocos Region tiniyak na tutulong din sa pagbangon ng mga salt makers sa rehiyon. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Si dadaan ti Department of Agriculture Region 1 na tumulong kadagiti agar aramid iti asingin na tapno lumong awdakan mapagbalin yung stable to supply iti nasaw produkto diti Region 1. Kinuna ni DA Region 1 Institutional Development Unit Focal Person Loida Pacursa nga da tibuko da programa iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga isu iti mangtaming kadagiti asosasyon nga adda iti babaenda pakiramanan dagiti salt maker associations. No kasta no adda dagiti banag nga maitulong ti DA tapno mapabilag pa iti nasong sektor ket aramidan damit iti amin tapno makatulong dinakamat ni Pacursa ti market matching wenno panangkita kadagiti potensyal na merkado tapno mailako dagiti produkto dagitoy tikit-kitan a may tulong ti DA kadagiti agar aramid ti asin may palagip nga itay na panatawan kwenestionaran ti Kongreso iti BIFAR no apay ang kurkurang ti supply ti asin ditoy Pagilian considering ati Pagilian ket napalawlawan iti baybay nga isu ti paggapuan iti nasaong nga produkto nang rugimetten kadagiti gundaway ti DA anang pabileg kadagiti asosasyon dito Pagilian ket dito Region 1 dagiti asin makers dito Ilocos Norte iti maysa kadagiti kang runaan na benepisyaran kadagiti nadakamat a programa kas iti panakay paay tiramit ken training seknan iti panakay panti ayodin kadagiti produkto da. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Mga tour guides sa lalawigan ng La Union sinertipikahan ng Department of Tourism bilang mga regional tour guide matapos ang kanilang pakikibahagi sa specialized training program. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Nasertipikaran kas regional tour guides ti 13 ala Union tour guides kalpasan ti balegi apan nagipartisipar da iti upat alawas nga specialized training program ang iti syudad ti San Fernando manipod Mayo 15 aginggat Hunyo 13 nga inorganisar ti Department of Tourism no DOT Region 1. Dagito a tour guides kat na Bernardino Marzo, Nathaniel Vergara, Darwin Sotelo, Donabel Navarro, Junaflor Mendoza, Lior Valeno, Arisha Julian Di Peralta, Jillian Eros Budel, Julius Ray Bautista, Justine Joy Ocampo, Mark Andrew Aguilar, Romer Cambia Jr. ken Marinela Chan. Empeksa ni Governor Rafi Ortega David, babaan kinila Union Provincial Tourism Office Officer in Charge Julius Manabat, ti sububukal a suporta na ken inyunay-unay na ti kinapatag ti akreditasyon manipod iti DOT. Binigbig pa iti gobernadora ti kinapatag ti akam dagiti tour guides para iti napintas a kapadasan iti panagpasyar dagiti turista. Pasat ti tour guiding training ti panagpasyar dagiti tour guides iti naduma-duma a lugar ditoy La Union tapno agbalin nga epektibo ti panagyan sa ayuda. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Social Pension Program Payout isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Borongan. 2,901 senior citizens ng lungsod tumanggap ng ayudang pinansyal. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabot in 2,901 nga ihapin senior citizens ang syudadan Borongan nga mga beneficiaryan social pension program han gobyerno nasyonal adton kinarawatan ira social pension paransyan nga semestran tuig 2024 hagimbuhat nga payout ng lokal nga pamunuan han Hunyo 21 nga da 24 at 2,739 nga unob na nga social pension program beneficiaries ang kinarawatan
186,000 pesos. Samtang adton bag-o nga higduga nga 169 nga ihap in madepende ang kantidad ang ira nakarawat a panahon nga hiuputira social pension program. Nagburublig adton City Social Welfare and Development Office, City Treasurer's Office ug adton mga presidente and Barangay Senior Citizens Associations apagduhol na nasabing ayuda. Una ini sinulod ng kasabutan adton LG Borongan na DSWD Regional Office 8 agud adton lokal nga pamunuanan magdumarhan payout aber mas madagmit nga matatagamtaman ang nasabi nga mga benepisyaryo adton ayuda han gobyerno nasyonal. Di ka nga syudadhan Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod na ipamahaging farm machineries at equipment ng Department of Agrarian Reform sa Eastern Visayas ngayong taon, umabot na sa mahigit 10.6 million pesos. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Aljon Malot. Niabot na sa 10.6 milyones pesos nga kantidad sa mga gamit sa panguma ang napanghatag sa Department of Agrarian Reform Condar ngadto sa mga Agrarian Reform Beneficiary Organization kon Arbo sa Eastern Visayas gikan Enero hangtod Mayo nining tuiga. Kini ang gibutyag ni DAR Eastern Visayas Regional Director Robert Anthony Yu atol sa gipahigayong kapihan sa bagong Pilipinas niadtong Hunyo 25. Nasairan nga ang naasoy nga mga farm machineries ug equipment naglakip sa stationary rice mill, hand tractor, thresher, cultivator, water pump ug delivery vehicle. Matud niyo, ubay-ubay na ang gipangtugyan nga mga kahimanan sa karon nga tuig, sanglit lakip sa gihingusgan sa kasamtangang administrasyon ang pag-modernize sa mga pamaagi sa panguma sa mga agrarian reform beneficiary. Gilantaw sa DAR nga sa tabang niining mga farm machineries ug equipment mapalambo ang produksyon ug kita sa mga mag-uuma. Ang ayang masayran nga niadtong tuig 2023 sa buwan sa Enero hangtod Mayo nikabat sa 3.2 milyones pesos nga mga gamit ang napanghatag usab sa mga arbo sa rehiyon. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mga barangay, malaki ang papel sa paglaban kontra illegal na droga. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Mahinungdanon ang papel sa barangay sa pagsumpo sa gidiling droga kay sila man ang mas unang mahibalo. Sa mga kalihukan, sulod sa ilang barangay, hinungdan nga gihagit sila nga seryosohon ang kampanya batok sa illegal nga droga. Sa iyang mensahe ato sa pagbukas sa kasaulugan sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2024, gipadayag ni Oliver Ipto, Department Manager sa City Community Affairs Department, nga walay mahimo ang City Anti-Drug Abuse Council kung walay buhaton ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Nagdala sa tema, The Evidence is Clear, Invest in Prevention. Gihagit ni Ipto ang mga barangay nga mag-invest sa drug prevention, samtang gipadayag ni DILG City Director Engineer Jane Docalios nga ang illegal nga droga mao ang pinakadako nga problema sa kriminalidad, diin responsibilidad sa tanan ang pakigbatok niini. Si Dr. Rizal Bernadette Melissa Descaliar, Division Head sa City Anti-Drug Abuse Division Oro Wellness Center, naglaon sab nga ang barangay magpahigayon og kalihukan sa ilang CBDRP alayon sa kasaulugan sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2024. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, ikalawang taong anibersaryo ng pagiging insurgency-free
ng Zamboanga Peninsula ipinagdiwang. Security agreement nilagdaan. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gihatagan og dakong gibugaton sa mga gobernador sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte ug Zamboanga Sibugay, ingon naman sa mga opisyal sa kapulisan ug kasundaluhan ay kaduhang anibersaryo sa pagkahimong insurgency free sa Zamboanga Peninsula. Gilagdaan sa naisguta mga opisyal ang security agreement aron mapatunhay ang seguridad, kalinaw, panaghiusa ug kalampuan sa Rehiyon 9. Ang paglagda gihimo atol sa First Joint Regional Development Council 9, Regional Peace and Order Council 9 meeting nga gipahigayon sa Dakbayan sa Pagadian. Ang kasabutan nagtumong sa pagbalhin sa internal security operations gikan sa 1st Infantry Tabak Division ngadto sa Provincial Peace and Order Council sa matag probinsya. Naoyon usab nga hatagan og prioridad ang law enforcement operation kaysa military action aron dili matugaw ang kalinaw ug kalampuan sa mga lugar nga kani gihimong salag sa mga rebeldeng No People's Army. Giuyon usab sa ARPOC RDC meeting nga pandayon ang mga gabayan alang sa pagwatuman sa planong pangseguridad para sa bagong bayang matatag. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Mahigit 50,000 senior citizens sa Misamis Occidental nakatanggap ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development sa Region 10. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nakadawat og social pension gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 10 ang 50,904 ka mga indigent senior citizens gikan sa nagkalaylay lungsod sa Misamis Occidental niadtong June 4 hangtod June 14. Ubos kini sa social pension program nga gitumong sa pagtabang sa mga kabus nga kwalipikadong senior citizens sa paggasto sa ilahang mga panginahanglanon sa tambal, pagkaon ug uban pa. Matod ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, naningkamot ang lokal nga kagamhanan sa pagpaambit sa mga benepisyo ngadto sa mga lungsuranon. Ipasalamat usab si Gregorio Carion Palioto, taga Ozamis City, kang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal sa probinsya ug sa DSWD tungod kay makatabang kini sa iyahang mga panginahanglan sama sa bugas ug tambal. Subay kini sa Republic Act No. 11916 o ang Act Increasing the Social Pension of Indigent Senior Citizens, diin makadawat sila og 1,000 pesos matag buwan. Base sa report sa DSWD, kapit sa 4 million ka indigent senior citizens ang makabenepisyo ni ini nga programa sa 2024. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.